Yo, Rap Lines! Mindstorm 5! Dito ngayon sa Puwersa Studio sa Sampaloc, Manila. Magiging naman para sa unang battle ngayong gabi. Oh. Yeah! Shoutout sa Ridlow's Clothing, Decal, Painting Near Me, Underground Label Clothing, Crown Manila, ayan, sa mga unhinged. Ayan. Linya-linya, tsaka sa Declassified. Ito, umpisa na natin. Sa kanan ko, representing by sa Quezon City, magingay para kay CD. Yon, sa kaliwa ko naman, representing Malate, Manila, magingay para kay Marcus. Kathang Kamay, follow niyo Facebook page nila, Kathang Kamay. Ayun, no. Rap Lines, Mindstorm 5, CD versus Marcus. Panalo si CD ng toss coin. Pinilit niya mauna. First round para kay CD. Yo! Okay. Rap Lines gang! Game! Kalabang ko si Marcus! E di ang swerte-swerte ko. Sabi nila, kupal ka raw. E di ang baho-baho mo. Singit ka lang sa burat ng bata, kaya wag kang mag-inaso. Ganito yung tipo ng lolo na nagpapaamoy ng bayag sa apo. Kaya gago kung kupal ka, mas kupal ako. Kasi papasok ako ng bahay nyo. At kung sinong sumalubong sa akin, tatadyakan ko. At yung kapatid mong mahilig sa Roblox, pagtitripan ko, kokotong-kotongan ko yung ulo gamit bato. Ano, brutal na ba? Kulang pa bro, kasi pupuntahan ko yung mama mo sa bingguan. Habang pinapadede yung kapatid mong bunso, yung utong niya, pipitikin ko ng mabilisan. At yung lola mong may goiter, papasuin ko ng lighter. Todo yung iyak parang naputokan ng Lolo Thunder. Hihiwain ko yung bukol gamit makalawang ko na cutter. At isa patang ina ka, yung tito mo na adik, padadalhan ko ng Shopee kahit hindi sa kanya. Pagbukas niya ng parcel, isang mahiwagang alkansya na puro tae yung laman at may mais-mais pa at may nakaiwan doon na sulat na tanong kung masaya ba siya. Ano, kadiri na ba? Di ba estilo mo to? Kaso upgraded na. Kasi ako nagbato kasi pag tunanlait, no damage. Parang iyakin, sumbong kuya kahit umabot na sa college. Kaya ipasok ko sa garbage. Kaliwat kanan yung sapak at tadyak. Baril sa ulo, sige salvage. Ibuhos sa mukha niya yung tae sa alkansya. Batuhin ng bato hanggang mukha di na makilala. Sabuyan ng gasolina, sindihan ng lighter tong diputa. Warak-warak sunog ka pa nung hindi maaalala. Eh yung ginawa ko na krimen galing sa mismo mong basura. Kaya puta, di ko masikmura, todo pagkadusa, ayoko sana tong gawin. Kaso dapat maalog itong diputa, kasi pag ako ng damay, talagang dama, kahit damayan pa ng buong pamilya. Isusuka, sa sobrang tanga, di na malunasan. Para ka lang mga taong di aware kapag issue na ng HIV ang usapan. Kaya dapat dyan agapan, lumulobong katangahan, lagyan mo ng kondom yung ulo mo para wala nang mahawaan. Kaya, Marcus, tama na. Balik ka na sa pagiging banda mo. Mali mo sa kaagamit mo ng banda, doon mo lang makuha, tsamba mo, tang ina mo. First round para kay Marcus. Ano? Sayang ang effort ni Kuya. Sana hindi ko na lang tinanggap tong laban. Papasok ako sa loob ng bahay niyo. Ano yun? Flick jibas ng kahirapan? Sabi na nga ba eh, medyo iwas na talaga ako sa pagtanggap ng battle. Pero si Reniel, bigla na naman ako niyaya. At kaya ako napapayag na labanan ka kasi ang sabi sa akin, mambabadibag daw ako ng Bisaya. Kaya ano? Gang! De, joke lang. Taga-QC talaga yan. Taga-QC talaga yan. So, isa ka pala sa mga kumakaladkad sa downtown dati. Sa sobrang balagbag daw ng mga banataan sa daw matuturing na susunod dahil Manggi. Oh, pero sa Facebook, ang pangalan niyan, siya si MCCD. Nax, kitang-kita sa galawan ng pagka-MC ni Tropa. Pang-MC yung forma, yung aura. Tas mamaya may ship yan sa MC Donald's. Ha, MC no? Pero respect sa hustle pare. Baka kala mo may sasabihin pa akong iba. Actually, solid naman mga pagkain sa McDo. Kasi pangit mo lang mga mascot nila. Kasi alam naman nilang lahat dito na kung itsura ang usapan, ikaw ang body bag daw. Saka paano kami maniniwalang rapper ka, yung swag mo, Manny Pacquiao. Manny Pac na binusog sa uppercut ng mga boksingero galing probinsya.
ito yata yung tinutukoy na totoong anak ni Apple the App kay Mami Jonisha. Eh, nung binigay ito sa akin, kala ko talaga MC na pangdaragan. Kaso kung nung panood ko yung video, kitang-kita yung kaba. Kabaklaan. Lalo ng debut nito sa pulo, kala ko nung una, uy, deadly rival. Kaso pagsampa nitong bata, minules siya agad yung pulo, nagmukhang Epstein Island. Nagmukhang Epstein Island. Ang cute mo pa sa thumbnail. Akala ko sa strawberry o sa pinipig ka pinaglihi. Parang bago ka yata videohan, sumemplang ka muna tapos napuruan yung pisngi. Payag ka nun, talagang hinighlight sa thumbnail yung mga tigidig mo sa muka. Ginanon ka lang bilang artist. Kaya wala akong pake sa kung ano mga sasabihin mo dyan, basta sa amin mukha ka nagsasalitang artist. Tapos, sumunod ko na panood na laban, yung laban niya ni Ori. Mukha ka dong naglalap na may Down syndrome. Pero partida, si Ori hindi nakatodo. Pero patay ka pa rin sa triangulo, parang sinaksak ng baba ni Bitrom. Ay, happy birthday. Happy birthday, boss. Tapos nakachamba ka lang kay Pelio Chapo, feeling mo, kaya mo na lahat daragin. Eh, totoo na, kalamon ka doon sa mukhang niga na Chinese, parang fried chicken sa Chowking. Eh, racist wordplay. Kaya paano mo kami mapapabilib sa mga walang kwentang laban at kathamo? Eh kayong mga nakakalaban mo, kahit hindi 100%, di mo nagagawang matalo. Ganito ba talaga mga baguhan ngayon? Puro addict sa wordplay, monotonous buong round kanina. Apatek, abno, mahiya ka naman sa sarili mo, mas mukhang may swag pa si Marjorie kesa sa'yo. Pero kung sakaling itatapik mo pagkatalo ko kay Nicola at J-Back, tawag doon, paubaya. Sa mga bagitong sobrang desperado. Kaso hindi na ako mabait ngayon. Di na ako naaawa sa mga tulad mong pabibot pa impress masyado. Kasalanan nyo itong lahat. Sa mga scam nyo dati sa akin na 1 minuto. Ngayong wala ng time limit ngayon. Sa mga scam nyo 1 minuto. Ngayong wala ng time limit ngayon. Ihanda mo yung puso mo sa mga maririnig mo pang insulto. Manny Pacquiao. Time check round para kay Ay na nito. Burst niya na, react niya pa. Nakakabanas, mukha kang aklas na manas. Siya si Marcos Salili, taong galit sa mga Bisaya. Tanga sabihin mo, galit ka sa sarili mo na mama. Kasi di kayo mapupuntang Manila kung di siya dito naging yaya. Yabang-yabang mo, dati nga nyug lang ulam nyo. Nakaluwang-luwang lang sa buhay, di mo na raw pinapansin mga pinsan mo. Kala mo talaga may tira bro. Last event pagsalang, kinamayan kong putang to. Bigla ang dusa ko kasi ang lagkit-lagkit ng kamay parang may kadiring likido. Lakas-lakas mang lait ang asim-asim mo. Tagaktak pa yung pawis, ewan ko ba sa gagong to. Angas combination Maasim na malagkit, di ang yaki-yaki mo. Tapos long hair pa. Malapad kasi ang noo mo. Kapag sinusukat yung height mo, -2 inches kasi lugi sa'yo. At kaya tayo pinagtapat, kasi kung choker ako, mas choker ka. Pero sa araw na to, dapat kumpleto ibuga. Bawat rikadong sinangkap, direkta na madudura. Itong tanga mapupuna sa talo to, mapupunta kayang ulo mauuga. Ano parit sabay ka pa, itong dala kakaiba. Kapag pyesa ko nakapa, talaga natataob sa along pag makina ang bangka. Kasi ngayong gabi, wasak ka na naman ang utak tulak kada sulat. Panalo kung makasugat, panargo sa manggugulat. Kaya bang sagad sa laban, hahayaan basag bungo sa berekta, kamatayan. Ganun mag-speed kahit walang banda na dala. Kasi bawat tuto ko sigurado kung saan mapupunta. Di ko na kailangan ng banda-banda, diretso pasok lang talaga. Di ko na kailangan ng banda-banda, diretso pasok lang talaga. At sige, daanin lahat sa corning jokes. At halos lahat tayo, inangle na yung gasgas ka na parang CD, kaya di ka nagagana. Puta ang lupit, wala na bang bago? Nasa CD pa rin kayo, may Spotify at YouTube na tayo. Tangina nito, may tililing. Sa sobrang luma mo, nasa Friendster ka pa rin. Mga utak di mapalago, na natili sa pagiging bano. Itong nagtitikas-tikasan may takot na tago. Kasi kahit anong pilit mong gawin, wala kayo dito sa Maynila kundi naging yaya mama mo. Tanginan to, galit na galit sa mga Bisaya. Tanginan to, galit na galit sa mga Bisaya. Doon ka rin galing ina mo. Kasi nung ginagawa ka ng mama at papa mo, agay-agay ungol ng mama mo. Ina mo. Time. Time, second round para kay Marcos.
32 lines lang yun, iyakan mo. Galit na ako sa Bisaya, huwag kang hadyan, men. Kasalahan ko bang puro Bisaya tinatapat sa akin? Mga organizer talaga eh, kuya kasi puro Bisaya eh. Ito na, mukhang Bisaya, pero taga-Clusid na, yaman na. Kung di niya pa siya nakikilala, siya nga pala si CD. Sa totoong buhay, Mike Biluno. Siguro nung ginawa ka ng magulang mo, di sila libog, no? Pero hindi ka daw aksidenteng nabuo. Sapilitan pa nga nung ginawa ka nila. Napilitan silang mag-anak para pag kinapos sila sa budget, may maisasangla pa sila. Sa murang edad, nakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok to. Kasi balita ko, ikaw daw ang pinangsasalag ng mama mo sa tuwing siya'y binubugbog. Pero dahil doon, siya'y lumaking matatag. Kaso naging cold ka na daw sa iyong mga kapwa. Eh paano hindi magiging cold? Eh madalas kang ipasok sa rep ng iyong papa. Kasi anong klaseng itsura yan? Hindi mo alam kung na-stuck sa puberty o sa poverty. Ito yung mga piling maangas, yung mga katulad mo, yung mga sinusundo ng nanay bago mag 9:30. Bago mag 9:30. Nilait-lait mo pa si Pelio Chapo, kesyo mukhang probinsyano, ikaw itong mas mukhang tagaliblib. In short, ikaw ang moderno at mas nerdong version ng mga cheater na nagbabiral na sigbin. Mula sa kabundukan, napunta siya dito sa syudad para lamang magpasika. Isang bagito na paritong kakatuto lang mag-flip top. Pero kahit magpaka-hip hop, kung non-stop, di magiging proud ang imong mama. Kasi flip top ka ng flip top, wala ka namang laptop. Wala ka na ring papa. Agoy! Na-inspire na itong mag-rap nung napanood niyo yung baklang nag-tiktok na tinitigan ko. Parehas lang kayo kasi napasubo ka rin kahit walang may gustong makakita, bro. Kahit nanay mo ayaw kang panoorin, nandidiri sa kapangitan mo. Kasi puro ka daw dito flip-top, di mo pa daw nalalaban yung short na nataihan mo. Yung mama mong e-bike is life, kahit bibili lang ng ice water, sana parahin ng enforcer. Tapos may isipan niyang tumakas kaso bigla siyang pupulikatin sa shoulder. Ano, sa mga sinasabi ko ngayon, wish mo na ba na bigla akong balikan ng karma? Ganyan ako mag-burn ng CD. Kahit yung wish nyo ngayong panahon na to, hindi gagana. Uy! CD? Burn? Alam ko naman, expected nyo na yon. Eh, predict pa siya, eh, ganun din yung mga wordplay niya, puro lang din naman ganon. Nakakabwisit kang makita, parang titi sa dorm. At hindi ka na namin... Relate yung mga nagdodorm dati, no? Nakakabwisit kang makita, parang titi sa dorm. At hindi ka na namin kailangan dito CD, parang CD na porn. Sige, mag-rap ka lang dyan, magpaka-tryhard ka na mukhang deadly. Habang buhay ka mukhang bagito sa amin, kaya yung angas mo, doon lang sa maybe, no? Doon lang sa maybe. Kaya kahit magbibitaw ka pa dyan ng bars, kahit gano'n man yan ka-heavy, tanggal ang angas mo sa akin, boy, parang si Bitrum nagpa-baby. Rowdy. Nandamay ng magulang. Tangina neto ba, no? Di ba nanay mo OFW? Proud na proud ka, tinitira siya ng kano. Tapos, proud na proud siya tinitira ng kano. Tangina neto ngayon. Okay. Proud na proud siya tinitira ng kano. Gitarista to sa banda nila. Halata naman yung pagkarak. Pero gago, wala kang star. Kaya kahit may mark ka sa pangalan mo, di ka magmamarka sa larangang to. Dito lilipad kahit lagyan mo pa ng kapa. Puro sinyalis yung tunog, naliligaw lang to sa mapa. Kahit yung chord pa to matama, mawawalang saysay kapag sabit na to sinama. Kasi kabado tong tanga, halata naman sa pag-spit. Kasi kapag titik ay dikit, mga sambit pilit-pilit, kapag bumanat ay gilit talaga magtutunog legit. Oo, dito sa ginagalawan natin, mas nauna kang maging tanga.
Aminado, last 2 battle, malamya at di pa preparado. Yung boses, sintonado, ngayon binigyan ako ng gitarista. Aba dapat nasa tono, kaya todo, yan ang mindset. Itong CD, walang modo, kaya iba-iba yung target. Makabawi yan ang pakay. Sa mga kulang, di masanay at yung ulo mo ngayon na magsisilbi kong alay. Kaya dapat tol nag-ready. Unexpected yung balik, parang round 2 lang ni JD. Unexpected yung balik, parang round 2 lang ni JD. Itong punch ko pang heavy. Itong punch ko pang heavy, pag tinamaan, puta deadly, lahat di inaasahan nung nagbisaya na si Looney. Sige nga, siya nga asarin mong Bisaya, makonsensya ka naman. Sa bagay, ganyan talaga pagpakawala ni Badang. Pero salamat sir. Sa line-up ako sinali. Sabik lang akong bumawi sa mga kapalpaang nangyari. Itong kalaban madadali, yung ulo itatali hanggang labas na pati dila at wala nang masasabi. Oolas dayo na bugbog, yung boses di, oolas dayo na bugbog, yung sulat di na umaabot, pero wala pa rin yung takot, walang sindak na bumabalot. Bagkus pagtapos ng event, may respeto pang nahakot, kaya ngayon, makakasigurado, 100% ako magtatanghal. At pagmamahal ko sa battle rap, hindi matatanggal kasi buo loob ko bawat dayo parang Mavs Phenomenal. O usapang bowler, kumpleto aking kit, umalis man ako sa Oblo every task, mission complete, may sarili tong galaw, di umasa sa iba, pandikdikan obra ko kaya mahirap mag-iba, kaya tindihan mo pa, wag lang sakto yung dala, itong kalaban mo iba, dapat sumobra ka pa nga kasi iba na tong akda, upgraded na bawat dura, oo mas nauna ka, mahina nga lang ang buga. Mahina nga lang ang bugat sa mga mali ko nung nakaraan, ako'y natuto pa rin. Kasi may pangarap pa ako na tuto pa rin, mga aral na tutuklasin para kahit sinong itapat sa akin ay patutumbahin. Ay, last round para kay Marcus. Galing. Salamat sa effort. Salamat sa effort. Galing. Palakpakan nyo pa eh. Tagapagtanggol ng Bisaya. Come on. Galing. Balikan natin yung laban nyo ni Ori. Nung napanood ko yun, sabi ko, ang init nila grabe. Talagang sakot pag ginanap. Tapos meron pa silang mic. Akala ko tuloy meeting de avance. Nilait-lait pa kasi yung venue ng debut natin. Ayan, nadamay pa tuloy pati mga ka-line up mo tol. May nalalaman ka pang face to face. Ayan, pinalaban ka talaga sa tapat ng barangay hall. Kaya ano, ratrata na, gang? Hindi talaga ako nag-gangbars. Pero minsan lang to, kaya sige ako ang itry mo ropa. Hindi ko titigilang butas-butasan yung katawan mo hanggat hindi ako natitrigger ng trypophobia. Pero kahit hindi ko seryosohin, siguradong ikaw pa rin na bumukhang kawawa. Butas-butas ka pa rin sa akin parang puno ng saging sa Bisaya. Ano akala mo, seseryosohin ko? May kipagsabayan ako sa peking angas mo? Inista ako sa mga katulad mong baguhan. Inista ako sa mga katulad mong baguhan, baka sakalin pa kita gamit sariling kwintas mo. Kasi, yung laban nila ni Ori, all 3 rounds na ang punto lang niya na diniin, baguhan lang ako, veterano ka na, pero dahil wala ka pa sa flip-top, wala ka narating, oh? So, ano problema mo sa aming mga matatagal na sa underground? Kesyo hindi pa nakapag-flip-top? Porket magkakasama pa tayo sa ilalim, pwede mo na kaming bigyan ng cheap shot? Eh, ikaw nga mismo, sinabi mo sa sarili mong laban na bago ka lang sa hip-hop. Kaya mas mahiya ka sa sarili mo kasi wala ka pang kahit isang laban na merong impact. Ako, seryoso, minsan ko na naging kasabayan sa battle rap, sila Eds, si Charisma, at kahit si Everready. Pero ako, kahit naiwan lang ako na manonood, masaya lang ako na pumapalakpak sa Gedli. Mapa-underground o big stage, nagsusuportahan kami mga MC. Tapos may mga dadating na katulad mo, nasasabihan kaming wak, kesyo hindi nakapag-FT. So, dapat porket matagal, dapat big stage na rin. Ganun ba gusto mong mangyari, bro? Eh, kasalanan ba namin na meron pa kaming mas malaking laban sa labas nito? Meron sa aming nagpo-focus sa pag-aaral, kumakayod, meron pang pinipigilan ng pamilya mismo. Pero nagpapatuloy kami kahit hindi sumikat. Yung pagmamahal namin sa kulturan to, yun yung hindi nakikita ng mga tulad mong bagito. Kaya, wala akong pake kahit sunod-sunod ka magmanalo. Para sa akin, talunan ka abno. Kasi ngayon pa lang, mas nanunumbat ka na sa mga rapper na mas nauna pa sa'yo. Pero at least, alam na natin lahat kung anong tunay na kulay at pakay na itong pabida. At paniguradong makatikim lang to ng konting spotlight, kakalimutan niya na rin itong liga. Kaya, masyado mang babad sa isang angle, sinadya ko para kasi hindi lang to para sa'yo, Repa.
para din to sa mga dati kong nakalaban na puro mga baguhan din sa eksena. Mula kay Seni, Nicola, J-Back, ikaw, kahit mga bahuguan kayo, nilabanan ko kayo ng buong lakas bilang kapantay ko. At ganun, rumespeto sa mga baguhan, yung mga matatagal na sa underground sa larangan to. Kaya shout out sa mga Flip Top MC dyan, na suportado pa rin yung mga galawan dito sa ilalim. Kahit malayo na narating nyo, salamat. Dahil hindi nyo nakakalimutan kung saan kayo nanggaling. At ikaw, sa mga tulad mo, ang masasabi ko lang pare, marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang kakaining kalapate. Dahil magingay, para kay Marcus siya kay CD. Yo, Rap Lines, Mindstorm 5, dito pa rin sa Puwersa Studio. Magingay ulit para kay Marcus tsaka kay CD sa Pambeses pa. Yun, ang boto ng Horado, 4-1 para kay Marcus. Salamat kay CD. Salamat. Salamat Rap Lines. Salamat sa kay Sir Reniel, kay Sir Bitron, sa staff. Katang kamay, follow nyo. Order kayo mga kwintas, mga bracelet, gano'n. Sige. Judges. Binoto ko si Marcus pero hindi naman ganun kalaki yung agwat nila. Round 1, para pa nagpapainat pero mas may ilang kumonekta lang si Marcus. Round 2, halos parallel yung mga linya nila pero nagustuhan ko may added na variety. Nag-flow si Marcus, si CD para sa kanya round. Round 3 medyo flat kay CD. Gano'n rin naman, pataas, tapos biglang bumaba kay Marcus. 2-1 Marcus. Round 2 kay CD, tapos round 1 at 3 kay Marcus. Bali yung basehan ko na lang yung angles mas tumatak yung kay Marcus. Tapos ang ganda rin nung na-save niya yung sarili niya kahit na-predict siya yung sa CD na word kay Marcus. Pero props sa pareho. Aski binoto ko 3 rounds sa Marcos. Siguro mas naging effective siya ngayong gabi. Para sa akin, mas natibang ko yung sulat, mas may deal. Tsaka props din kay CD, mas maganda yung mga rhyming 2 tsaka 3 tsaka sa mga flow. Pero Marcos. Okay, nag-iisang bumoto kay CD. Nagustuhan ko yung ni CD sa 1 and 2. Parang sa mga jokes and yung sa flow niya sa second round. And binigay ko naman yung 3 ko kay Marcus sa yung mga impact pa niya sa mga